Ay, magandang araw po sa inyo. Munting kalaman nga pala. Nako, eto na. Mga nagsasabi po at nababalita na po, medyo ata delikado, tagilid po. Ngayon, si Senator Bato de la Rosa po, no? At ang sabi po, hindi ata dumadalo ng hearing to sa Senate. Doon sa budget deliberation yata, sa hearing yata, no? Eh, tila, nasaan na daw si Batot para nawawalan parang bula. No, kasi alam naman natin, may lumabas na balita po na ito ay ikakasana sa ICC. Eh ngayon, aking teorya, naisip ko lang akin lang to, huwag niyong paniniwalaan. Siguro, kasi baka ma-ambush si Bato, hindi na ma-ambush na para itumba. Ika nga baka mangyari katulad ng kay Tatay Digong. Di ba kay Tatay Digong wala lamang inaasahan? Parang kamukha na ito, di ba? Kasi kung may inaasahan sana medyo man lang naka-request ng TRO ba tawag doon? Restraining order, di ba? Eh ngayon, nabigla sila kay Tatay Digong. Ngayon, ito, maaring sa akin, Chorya, baka sinasabi lang na, sa akin lang, huwag niyo paniwala, haka ko lang to, palaginip ko lang to. Baka maaari siya sabi, Bato, wala ka namang ano yan, wala pa. Tapos bigla na lang, parang taktika ba? Di ba? Wala ka, warang to pares. Pero pag lumitaw ka, ayan na, posas na. Di ba? Parang gano'n, no? Pero, ano pa man din yan, sana, ang pinakaano ko lang, gawin sa Pilipinas, ang justice system natin. Bakit ba gustong-gusto nyo sa ICC isingit ang isang tao? Bakit? Samantala yung mga nangurakot sa bansa natin, harap-harapan, bilyon ang inapektuhan. Mas matindi pa nga to kasi pera ng kaban ng bayan to eh. 'Di ba? Ito mga nasawi nito mga to, mga durugista talaga eh, 'di ba? Parang lumalabas kasi pitatanggol yung mga durugista eh. Ito kasi kaban ng bayan, ba't niyo pinadala sa ICC? Alam mo bakit? Alam ko naman humanity against humanity ang ICC, pero yung mga crime. Pero bakit hindi mo ilitisin sa bansa mo? Bakit gusto niyo padala? Bakit ihanda niyong isuko ang soberenya? Sabi ko nga hindi sa tao kayo sumuko ng kriminal. Isinuko niyo ang bansa natin doon sa ibang bansa. Wala tayong pakialam kung si Bato yan o katauhan ni Duterte dadalhin sa ICC. Ang kahalagahan, bakit dito sa justice system natin ayaw litisin itong mga to? Kayo naman, sila naman nakaupo. Di ba? DDS naman to, mga to, di ba? Bakit parang tila yata ayaw natin litisin sa sarili natin bansa? Dadalhin na namin natin to? Dadalhin na naman natin to si Bato? Bakit ganun? Ano to? Grabe ang pagkainggi. Hindi naman ipagkainggi, grabe ang sama ng loob nyo. Ito yung siyasabi mga kaibigan, lumalabas sabi ng may siyasabi sa kasulatan na mas matindi pa sa galit ang higanti nila. Kulang ang kamatayan nila ipalit. Kaya ang gusto nila, kahit mamatay si Bato, kulang. Gusto nila madala sa ICC maghirap. Di ba? Kahit alam nila may pwede naman sa Pilipinas. Gusto nilang ganunin yan. Paghihiganti, hindi para sa taong bayan. Kasi kung para sa taong bayan ang ginagawa nila, maraming mga dyan na alam mo yun, na mapang-abusong politiko eh. Ganito lang kayo, nakapokus kayo dito eh. Di ba? Okay sana kung talagang bansa natin bagay. Wala kayo kasi nakikitang kapayapaan sa bansa natin eh. Kaya payag kayo na isuko ang soberenya natin eh. Di ba? Oh. Bago yan, ating naman natin to ito pa. Sunod-sunod na to. Talagang napaghahalataan mo yung sitwasyon, ayaw nila talaga sa mga Duterte. Wala silang laban pag nanalo to sa 2028 eh. Walang ibang kalaban po talaga pag wala si Sara. O sino ilalaban mo kay Sara? Sige, Aber. Sino? Walang kalaban to. Kung hindi kayo mananalo dito, maniwala kayo. Isipin nyo, dating Tatay Digong si Duterte. Wala namang posisyon sa gobyerno, mayor lang sila doon sa Davao, nang mayagpag lang. Ito bakbo, bigla naging presidente. Ang lulupit ng kalaban ni Duterte, ang bibigat. Mga dating mga kilalang tao sa Pilipinas. Di ba? Nanalo bigla. What if pa kaya ngayon nakita? Kaya ang dami sasabi, pag daw si Duterte nakalaya, ito hahakalan to pag si Duterte daw nakalaya sa bansang sa papunta Pilipinas, mas lalong lalakas ang suporta ng mga Duterte. At sigurado, milyon ang boto ng Sara. Bagay na ayaw ni mangyari yun. Kaya gagawin lahat nila. Tiyan mo, nakapokus sila. Di ba? Pero yung mga taong sangkot sa mga maanumalya, lahat, hindi lang sa isang departamento, talagang hindi nila pinapansin. Di ba? Ito kay Sara, impeachment labang kay BP Sara muling inihain ng Makabayan Black. Di ba? Talagang, alam mo yung talagang ayaw silang tumigil. Ayaw nilang tigilan yung mga Duterte. Di ba? Talagang corrupt daw si Sara. Corrupt. 100 million yan, 200, 600 million, corrupt ka. Pero yung 1 billion, parang ganito Sara, corrupt ka, Sara! Pag yung mga billion na po yung usapan, sila Saldi, corrupt si Saldi ko. Alam mo yun, parang wala silang
Nakits mo sa pananalita ko, ang gaan-gaan nila, banayad na banayad sila pag mga milyon, pag kay Sara talagang higpit na higpit. Patunayan ng patunayan. Sige, dumaan kayo sa impeachment, ihain nyo lahat. Di ba? Oh, iba talaga, iba talaga, iba talaga. Di ba? O, maiwan natin yan. Dito tayo kay, kay Bato. Ayan, 3 linggo nang hindi naggagampanan ni Senator Bato de la Rosa ang trabaho niya. Senador dati ang lakas ng loob magsabi ng hindi siya takot sa ICC. Ngayon, biglang nawawala, walang paliwanag at hindi sumipot sa mga hearing na siya mismo ang humili ng chairmanship. Kung naduduwag na siya o siya, alam mo, eto mahirap sa mga to yung mga Pilipino na kapwa natin, duwag ka ika! Diba? Hindi ka sumusugod! Hindi ka, alam mo, hindi ka duwagan ng pag-urong. Tandaan niyo yan. Kasi bata kayo, pag umurong kayo sa labanan, akala nyo duwag kayo. Hindi po duwag ka duwagan yon. Matalino lang ang tao pag umuurong. Tandaan mo. Halimbawa, may bangin. Ha? Tatalong ka. Alam mong mamamatay ka. O ba di ka tumalon? Duwag ka. Duwag ba yon? Katangahan yon. Di ba? Ganun lang kasimple yon. Hindi porket umurong ka, hindi na duwag ka. Di ba? Hindi totoo yun. O kahit sa banal na kasulatan, may mga umuurong. Pero sila nananalo. Di ba? Hindi ko naman sinasabing si Bato ay kinakampiyan ko. Kung meron mang pagkakasala si Bato na talagang nakikita naman, dito panagutin sa bansang Pilipinas. Bakit sa ICC? Wala akong pakialam kay Bato. Wala akong pakialam dyan. May pakialam ako sa soberenya ng Pilipinas. Kasi mahal ko to, dito tayo pinanganak eh. Di ba? Pag may gobyerno nga, mahal ko ang aking bayan. Di ba? Aking sinilangan. Di ba? Isusuko natin to. Di ba? Pinaghirapan ng ninuno natin, pagtanggula tayo sa ibang dayuhan. Tapos ito, isusuko natin sa dayuhan. Ano sasabihin ng ibang bansa sa atin? Sige nga, wala akong pakialam kay Bato, wala akong pakialam kay Duterte, ano man. Doon sa soberenya ng Pilipinas ang inaano dito, isusuko nyo na naman. Di ba? Pero ito, laban dito, darating ang araw, panahon, yung mga anak natin, anak nyo, masasadlak doon sa sinasabi na dating ipinaglaban ni Bato at ni Duterte na kung saan yung mga drug addictus benedictus, isang araw, magigising ka, biktima na anak mo. Sisigaw ka ng katarungan pero hindi ka pakikinggan ng batas na to. Kahit gaano, sasabihin mo, bakit ganito ang batas? Anak ko, nasa na? Nabigyan ng katarungan. Isang araw, masasabi nyo rin, yung mga taong gustong-gusto nyong ikulong, sila din ang gusto nyong palayain para ipagtanggol kayo dun sa anak nyo na nawala na mahal sa buhay. Maniwala kayo. Walang pinagkaiba yun sa Biblia eh. Kung natatandaan nyo si Gideon itinakwil si Gideon ng kanyang mga kasamahan, doon sa kanyang baryo. Umalis ka rito. Tinakwil si Gideon. Hanggat maaari, ikulong siya, patayin siya, ayaw sa kanya ng buong baryo. Yung baryo na yon nagkaroon ng kalaban na hindi nila kayang gapiin. Papabilisin ko na lang kwento ha. Alam mo yung kalaban na yon, wala silang ibang naisip. Sabi ni Gideon, darating ang araw, maaalala nyo ako at hahanapin nyo ako. Hindi namin gagawin yan. Kriminal ka, umalis ka. Dumating ang ilang taon. Sinugod ng mga kawatan yung lugar nila. Alam mo sino na alala nila? Ha? Si Gideon. Sabi nila, pabalikin natin si Gideon para siya ang sumugpo sa mga dito sa atin, susugod sa baryo natin. Kinausap si Gideon, bumalik ka na sa amin. Alam mo sagot ni Gideon, bakit ako babalik? Dati niyo akong pinaalis sa lugar niyo. Akala ko ba wala ako? Ganito rin kay Duterte. Dati niyo akong kinulong. Ngayon, hahanapin niyo ako porque yung anak niyo namatay na. Ngayon, ang ibig ko sabihin, maaalala nyo balang araw na kapag mismo tayo na ang nakaranas na kung sa atin na ginawa sa mga pamilya natin, kadugo natin, yung bagay na dating pinaglaban nila Bato at nila Duterte na para tayo proteksyonan at sa atin na mismo ginawa, iisa lang hangarin natin, makalaya si Pangulong Duterte at siya mismo magsabi na yan mga bumiktima sa anak ko, magkaroon ng katarungan. Darating yan. Hindi ko kinakampihan si Pangulong Duterte ha. Kung mali siya, sabi ko nga kung mali siya, ikulong siya dito sa bansa natin. Pero hindi may iwasan yung sinasabi ko darating ang araw, maaalala natin siya. Di ba? Oh. Hindi pa kasi nararanasan eh. Sabi niya na isa eh, paano mo bibigyan yung pulubi? Ang katwiran, pulubi, ba't ko bibigyan? Lakas-lakas ng katawan. Pulubi na yun. Sabi niya, bigyan mo mga dukha. Ang katwiran, malakas na yung katawan ng mga pulubi. Ibig sabihin, alam mo kasi, ang gusto kong palabasin, maging balance tayo sa mundong ito. Diba? Ito muna. Oh. Bato,
Kung naduduwag ng gampanan ng trabaho, resign. O, tamo, ganyan sila. Pag na resign. Puro sila resign eh. Puro sila, wala sila ibang bombibig, resign eh. Di ba? Ito pa. Ayan o, 8 co-perpetrators in Duterte sa drug war nakalista sa pre-confirmation brief ng ICC. Wala pang umanong confirmation mula sa International Criminal Court ICC na may inilabas ang arrest order labang kay Senator Bato de la Rosa ayon sa ICC Assistant Counsel Attorney Cristina Conti. Pero pagkumpirma ni Conti sa panayam sa Ted Pailon and DJ Chacha sa dokumento raw na isinumite ng pre-confirmation stage, may 8 nakalista bilang co-preparators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bagaman redacted o tinakpan ito, may ilang indicator sa dokumento na nagsasabing close enough, police officer at appointed at sa mga listahan. Full interview comment session. Alam mo, ito eh. Yeah. Tuwang-tuwa mga ICC, may dadamputin na naman sila sa Pilipinas. Habang ang mga Pilipino, sinusuko ang kapwa-lahi nila. Di ba? Hindi naman sa katayuan ni Bato eh. Hindi sa katayuan eh. Kahit sinong tao, mas maganda dito litigation sa Pilipinas. Nasaan dito tayo sa bansang Pilipinas, ba't dadalhin mo doon? Nakakita ba kayo na mas malala pa sa paghihiganti? Dali niyo yung tao doon? Paghihiganti yan, hindi yung katarungan o pagbigay ng katarungan sa mga nabiktima. Tandaan nyo yan. Dahil kung talagang para sa mga biktima yung ginagawa yung katarungan na sinasabi nyo, di sana isa kayo sa mga lumalaban sa mga durugista at mas marami silang pinatay sa panahon natin. Yung dalaga ay yung bata, anong ginawa? Nalay nila, inano nila, yung nanay, anong ginawa? Pinasok sa bahay, anong ginawa nila? Kung talaga may malasakit kayo, isa din yun sa mga sisilipin nyo. Hindi yung action lang, yung kabuuan lang, yung result lang ang inintindi nyo. Naiintindihan nyo ako mga kababayan? Kung talaga may malasakit sila. Di ba? Super sure na next na si Sen Bato. Sinabi ni International Criminal Court ICC Assistant to the Counsel Attorney Cristina Conti na posibleng susunod na sina Senator Bato de la Rosa, Bongo. Tamo, pati si Bongo, pati number 1 senador, huhulihin na. Anong ginawa sa inyo ni Bonggong masama? Bakit lahat ng taong tumutulong sa kapwa ba ginaganto nyo? Wala ba kayong kapatawaran sa siksik sa inyong kalubluban, kaibuturan ng inyong puso? Di ba? Wala ba silang kapatawaran? Kailangan patawarin na. Hindi naman eh. Yung kapatawaran na hinihingi ng taong bayan, hindi dalhin sa ICC. Dito linititisin sa Pilipinas. Bakit sa ICC? Sapat na yun. Hindi ba kayo ganun? Kayo ba yung mga lahi kung saan ipinako nyo si Kristo? Kung kayo sa panahon pala nila nabuhay sila, isa sila sa magpapapako kay Panginoong Hesukristo, maniwala kayo sa akin. Isa sila, hindi sa lahi nila, sa kanilang ugali. Kasi sa panahon ng Panginoong Hesukristo, ganyan ang ugali ng tao eh. Kung sino yung pinakamabuti, alam nila makakapakinabang sa bayan, doon sa lungsod ng Jerusalem o ano pa, ipapako nila sa krus, ganyang ginawa nila sa anak. Hindi ba? Hindi ko siya sabi si Conti na, hindi ka kasali dito Di ba? Pero ma'am, may payo akong sarili sa'yo. Ito. Ma'am, sana, dalangin ko lang, huwag sana dumating sa pagkakataon na tayo naman ang makaranas na yung dating ipinaglaban ng Pangulong Duterte at nila Bato, na kung saan pinotektahan tayo sa mga addictus benedictus, wag naman sana natin maranasan na tayo naman ang biktima ng mga yun. Wag naman sana. Tapos marami magsasabi, oo nga naman, ang dami ni Bato de la Rosa sa kanidigong na puro mga payat na isda naman na nahuli nila. So, ibig sabihin, maganda pa rin sa inyo yung ganung gawain. Kahit mapayat na isda na kukuha nila. So, ibig sabihin, pag big fish, pabor kayo. Pag payat na isda na kuha, hindi kayo pabor. Kaya, against kayo kasi mga Duterte. Ganun ba yun? Ganun ba logic dun? Naman. Iwanan natin yan si Madam. Dito tayo, makinig tayo dito kay... Effects at 2028 because Sara Duterte is running and Sara Duterte is the daughter of this gentleman arrested, and taking into consideration that 2 other possible co-perpetrators of Duterte could be arrested. Ilan daw? 12? This whole case, including possible cases against
Bato de la Rosa, and sabi nila, Alam possibly mo, again, ako nakikita ko hindi yan para sa taong bayan, paghihiganti yan. Ako sa tingin ko paghihiganti yan. Totoo lang. Kita mo yung Aling Sheila, pati yung isang babae lumabas daw napatay sa drug war yung anak niya, sineselebrate na, natuwa pa siya. Ngayon pala, namatay sa fraternity para. Hindi ko galing sa akin yan, napanood ko lang Doon, ayon sa video may resibo. Dito lumalabas ito si Contim, may resibo siya sa kanyang pananalita. Pero Contim, hindi naman kami against sa iyo Hindi naman kami against sa gusto mong mangyari. Doon lang may against kami konti doon sa ICC pinagpipilitan mo Hindi ko lang kung ginagawa mo ng trabaho mo o may malaking galit kayo sa Duterte sa lahat na nangyari. Hindi lang ba ginawa niyo lang bonus yon? Isang history sa Pilipinas na kung saan kahit paano pinoprotektahan tayo sa mga durugista. Nasaan kayo yung mga durugista kinakawawa kami? Nasaan kayo yung mga durugista hanggang ngayon mamayang gabi manood ka sa TV na mayroon naman na huling patsesyon, may nahuli na naman na babae, dinalang hinila sa dilim, 'di ba? Itinumba nila, nagnakaw, 'di ba? Yun ba nagsalita kayo na kung saan itigil na? Hindi, tigil ang korupsyon, itigil ang mga ganitong politiko, makulong kayo. Pero ba minsan ba nagprotesta man lang kayo, hindi man rally, kundi kahit sa social media nagsalita man kayo, tigil na ang mga karahasan. Tigil na. Ano pagtigil no? Yung gumawa kayo ng isang paraan na hindi man kamay na bakal, ayaw nyo kamay na bakal, di ba? Kaya hindi kayo manalo yung mga presidente na gusto nilang presidente, hindi ikaw konti Yung mga presidente gusto nila manalo, hindi mananalo Bakit? Kasi gusto nila, sa mga kriminal, oy baby, kulong na yan, ganyan na yan, wala silang kalakas-lakas. Kasi ang alam ko, kahit sa panahon ng Ehipto, sa panahon ng mga Moises, sa panahon ng biblical times, panahon ng medieval era, sa panahon ng kahit anong era, handaan mo, wala akong kilalang leader na kung saan nagkasala yung tao, binibaby. Wawa naman, ikulong na yan. Hindi, kahit sang history ka makarating. Ang hatol dyan, may punishment dyan. Yun nga lang sa panahon dati, nagdakaw ka ng kakapiranggot na hotdog. Anong parusa no? Sa panahon ng history. Di ba? Matinding parusa. Ngayon na lang siguro yung parusa, Uy, kulong ka na. Huwag gagalawin yan. Di ba? Kaya yung mga magnanakaw, yung gagawa ng masama, ay okay naman pala, makukulong lang ako Wala silang takot na tinanim sa puso nila. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong sitwasyon na era na kung saan. Di ba? Bongo, si Bato de la Rosa. Pero wala akong kontra sa kanya kay Conti kasi trabaho niya yan. Ang sakit lang, ma'am, sana gawin nyo sa Pilipinas. Huwag doon sa ibang bansa. Kasi mang concern ako sa bansang Pilipinas Sasadlak na naman natin sa kahihiyan Sure ako Kasi wala bang aksyon ng Pilipinas? Ba't dinadala sa ICC ang mga yan? Wala ba silang justice system? Ma'am, yun ang iisipin, ma'am. Maliban na lang kung wala kayong pakialam sa Pilipinas, ma'am. Maliban na lang, ma'am. Co-perpetrator, walang iba yan, kundi yung chief implementer of the war on drugs, as admitted ang ama ng Tokhang, si Bato de la Rosa, with two senators out of the picture. I don't know who the running mate of Sara Duterte will be. Kasi it was floated. So, yun yung medyo logistical difference. But as to political impact, I will leave it as is. You have two popular, according to the ranking in the Senate elections this year, two popular figures connected with the Duterte administration out of the picture by 2028. That could impact probably the chances of Sara Duterte if she runs. Noong Kaya na humusga doon. Kaya na humusga sa kanya. Lunes, lungkot na lungkot ako dahil akala ko mapapapunta na ako sa Austria, mapapalayo kay Tatay Digong at sa mga naging mahal na sa buhay ko na dito sa Dahig. Sabi ko kasi magsisimula na naman ako ng bagong buhay, no? Parang ang hirap-hirap dahil sa totoo lang, nakatira na ako sa pang-apat na bansa dito sa Netherlands at palagi na lang ako nagsisimulang muli ng buhay, no? Parang nakakapagod naman. Tapos biglang ang saya-saya ko dahil nga nasa eroplano na ako, pinababa pa ako. No? Parang sabi ko nga, parang mensahe ng Panginoon na dapat manatili pa ako dito sa Dahig at sabahan si Tatay Digong. Dahil si Tatay Digong lang naman talaga ang dahilan kung bakit
mas ninanais ko talagang manatili sa dahig dahil si Tatay Digong naman ang dahilan talaga kung bakit ako nagpunta rito. No? Meron pong bansa na nagbigay sa akin ng safe haven, mabuting-mabuti buhay ko doon kasama ang misis ko, wala akong gastos. Pumunta ako dito para kay Tatay Digong, ang mahal-mahal, mauubos ng savings ko dahil sa taas ng kabuhayan dito sa Europe. Pero at least parang dahil nangako ako kay Tatay Digong, nananatili pa rin ako dito. So ang saya-saya ko, matapos na naging malungkot na malungkot, ang saya-saya ko na naman na hindi ako paalis ng Netherlands. Tapos kahapon, ang lungkot-lungkot ko na naman dahil nga binasura po ng ICC yung hinihiling natin na interim release para kay Tatay Digong. Sa totoo po, inaasahan ko naman yan. Kasi gaya na akin nasabi na sa mga mas naunang spokes hour, ay wala pang pagkakataon na nagbigay ng interim release ang ICC sa kahit sinong nasasakdal sa crimes against humanity or war crimes. No? Pero umasa naman ako na dahil kauna-unahang 80 anyos naman si Tatay Digong, ay pwede naman magkaroon ng Alam bagong mo, desisyon sa kanya. Alam mo, nakakita ko ng isang matanda, 93 years old, nakaposas. Lola. Sa ibang bansa, pinusasan nila. Ang tindi, lupit. Nakakalaban ba yun? Si Digong ba makakalaban ba ng 81 years old? Umaarte lang daw. Nagtatanda-tandaan lang daw si Digong, nabasa ko sa mga grupo. Malakas pa yan. Tatanda-tandaan lang yan. 80 anyos, nagtatanda-tandaan. Nasa ng utak nyo? Saka nakakita, siguro mga kung 40 years old yan, nagtatanda-tandaan, okay. Mga 30 years old. Pero 80 anyos nagtatanda-tandaan, ano ba mas matanda sa inyo? Bata pa ba yung 80? Siguro matanda sa inyo, 150. Buhay pa ba yun? Nakantitiing naman talaga kayo. Talagang gusto nyo talaga nakikita sa kanila. Lahat, pag mula sa kanila hanggang sa pinakamalaki nila, nakikita sa kanila, hindi para sa taong bayan ang ginukuha nyo, ginagawa nyo, kundi paghihiganti sa mga Duterte. Gusto niya talaga paghigantihan, nadadamay ang taong bayan lalo sa ginagawa nila. Hindi naman lahat Yan, no? Lalong-lalo na dahil hindi lang siya 80 anyos, kung hindi, meron na talagang matinding mga karamdaman. Pero hindi po napagbigyan na. No? At ngayong araw, siguro as a way of dealing with my intense depression na hindi mapapawala si Tatay Digong dahil pag hindi siya napapawala, pati ako matatagalan dito sa dahig. No? Dahil yun ang pangako ko na hindi ko siya iiwan. Himay-himayin natin kung ano sa tingin ko ang mga mali ng desisyon ng korte. O nga pala po itong Rappler na fact-checker ng Facebook, community standard ako dun sa isang press release ko na sinasabi kong naninindigan ako na walang jurisdiction ng ICC sa kaso ni Tatay Digong. No? Well, Facebook at saka Rappler, opinion ko po yan. Ako naman po yung nagturo ng international law for 20 years. I have a postgraduate degree, a master's of law degree in international law under the world's greatest international lawyers, Professor Eli Lauterbach, Rosalind Higgins, and Christopher Greenwood, and Daniel Bethlehem. At ako naman po ay nakapagturo hindi lang sa UP College of Law, kundi sa American University at saka sa NUS. So may karapatan po ako magkaroon ng sarili kong posisyon sa mga bagay-bagay. Hindi palibasa sinabi ng isang hukuman, wala na akong karapatan na pulaan yung desisyon na yan. No? Dahil dito naman po sa larangan ng batas, bagamat ang masusunod ay desisyon ng hukuman, hindi naman po tama na pagdating sa katunayan, at yan naman po ang trabaho ng fact-checker, mananaig na katunayan na ang sinabi ng hukuman. Hindi po ganun yun. Lalong-lalo na sa issue of law. At lalong-lalo na sa issue ng jurisdiction na nung nauna na pong nadesisyonan niya ng ICC, meron dalawang mahistrado po na nagsabi na talaga namang walang jurisdiction ng ICC. So I resent the fact po na itong Rappler, community standard ako, linilibitahan ngayon ang aking reach dahil dun sa aking sinabing opinion na talagang wala namang jurisdiction po ang ICC. In any case, Rappler, yan pong desisyon ng pre-trial chamber na walang desisyon, inaapila pa nga po yan. Yan po ang susunod na dedesisyonan. Pero for purposes of today, Rappler, walang fake news sa sasabihin ko dahil ito ay professional opinion ko. Mag-aral muna kayo gaya ng kahaba ng panahon na pinag-aralan ko sa international law. Magturo muna kayo ng kasing habang panahon na ako'y nagturo ng international law. Sumulat muna kayo ng kasing daming artikulo. kung hindi matalino si Harry Roque, nahuli na yan Alam nyo di ba nagamon si yung Carpio yata, yung Carpio ba pa nun? Nagamon kay Paolo Duterte natin, di ba? Ito bumalag Di ba? Dito ako. Mas matalino naman to kaysa doon sa matanda.
Di ba? na-publish ko sa mga internationally peer-reviewed journal bago nyo sabihin na fake news ang mga opinion ko. Professional opinion ko to, and I stand by my opinions, no, given my experience in international law. So, hindi po fake news itong sasabihin ko na bakit sa tingin ko mali ang desisyon ng appeals chamber doon sa pagbasura sa hinihinging panandaliang kalayaan ni Tatay Digong. Well, ulitin ko muna po ang konteksto. Iba po ang siste sa ICC. Sa ICC, po pwede ka nang maaresto on good grounds lamang. Ibig sabihin, mababaw po yung threshold ng evidence. Hindi po probable cause. Ang probable cause, likelihood na mayroong krimen na nagawa, likelihood na yung nasasakdal ang gumawa ng krimen. Hindi po ganun ang standards. Basta meron lang mabuting basihan, po pwede ka na maaresto. Now, sa Pilipinas po, probable cause. At yung probable cause, magkakaroon lang ng ganyan kapag natapos na ang confirmation of charges. Para nga po balansehin. Para balansehin yung napakababaw na ebidensyang hinihingi para sa warrant of arrest, nagbibigay dapat ang International Tribunal na interim release. Sa katunayan po, and this is borne by the record, again, Rappler fact checkers, sa International Tribunal for the former Yugoslavia, karamihan po talaga ng mga akusado na bigyan ng panandaliang kalayaan. Kasi parehong standard din po sila. Good reasons lang for warrant of arrest. At dahil good reasons lang yan, wala pang probable cause natural. As a matter of right, dapat bigyan ng interim release ang mga nasasakdal. Dito lang po sa ICC na talagang hindi sila nagbibigay ng interim release. Hindi ko po alam kung bakit. Dahil nagkakaroon tuloy ng presumption of guilt kaysa presumption of innocence. Dahil tignan nyo si Tatay Digong, 8 buwan nang nakakulong, wala pang probable cause, nakakulong pa rin at hindi binigyan ng panandaliang kalayaan. So, sa tingin ko po, as a matter of course, dapat magbigay ng interim release dahil nga po, mababaw naman. Alam ko yung minister ng Israel yata, hindi ko alam kung totoo to sa minister ng Israel, may warrant of arrest ng ICC. Isip-isip ko lang, subukan yung hulihin si yung minister ng Israel. Di ba? Mahuhuli kaya na yun. Di ba, yun daw, may kaso daw sa ICC yun eh. Tingin ko, paano uhulihin yun? Di ba? Buong bansa nga nakapaligid sa Israel, ginigera siya eh. Gera na yun eh, hindi pa manalo eh. Paano aarestuhin yun? Sabi ko. Di ba? Ng ebidensya na naging dahilan para mag-issue ng arrest warrant. Hindi pa po probable cause. Wala pang probable cause, good reasons lang. Now, anong mali sa decision na yan? In my professional opinion as an international lawyer and as a student and scholar of international law, unang-una, masyado po ang reliance ng hukuman sa possibilities. Possibility na siya itatakas, possibility na papakailaman ni Tatay Digong mga ebidensya, possibility na mananakot sa mga testigo. Alam mo sa mundong ito, anything and everything is possible. Pero dapat naging basihan para ipagkait ang provisional, panandaliang pagkakalaya ni Tatay Digong is kung ano yung realistic na possibility, hindi lang mere possibility. Hindi ka naman po pwede na mapagkakait ng karapatang kalayaan dahil nga po wala namang probable cause pa dahil lamang sa mere probabilities. Po pwede po magunaw ang mundo kinabukasan. That is a probability. Pero hindi po dahilan yan para hindi magbigay ng panandaliang kalayaan because anyway, tomorrow it will be the end of the world. Pero ganun po ang naging desisyon ng hukuman. Hindi nila binabase sa imminent o hindi yung probable. Well, anything is probable. Pero yung probable na hindi naman po realistic ay hindi dapat pinapansin. Pangalawa, sinasabi nila na ang dami mga sinasabi ng mga supporters at mga mahal sa buhay sa pagtakas, sa pag-influensya ng mga testigo. Bakit mo pananagutin yung akusado sa mga sinasabi ng ibang tao? Hindi ba mali naman yon? Dapat, kung merong probability na tatakas siya o mananagot sa kanyang future conduct, dapat nanggaling sa bibig mismo ni Tatay Digong. Tama. May ganyan bang sinabi si Tatay Digong? Wala naman. Kontrolado ba ni Tatay Digong ang sasabihin ng kanyang mahal sa buhay at sa mga supporters niya? Hindi po. Bakit ang baling sa mga salita ng iba na hindi naman kontrolado ni Tatay Digong ay napunta kay Tatay Digong?
So ang unang-unang pula natin, yung sinasabi nila na probable, yung pagtakas, probable na pakialamang ebidensya, probable na manakot ng witnesses, anything is probable. Pero kinakailangan naman magkaroon ng reasonable. Ibig sabihin pala, kung may nakakulong sa ICC at ayaw namin palayain, magsasalita lang ba kami? Paano yung kamag-anak niya, galit niya? Para hindi makalaya lang, uy, kamag-anak ka, magsalita ka. Uy, tataka siya. Paniniwalaan na kami ng ICC? Ganun ba ang batas na gusto nyo isulong sila? Naniniwala kayo against humanity crime, etc. na yan? Tapos doon lang maniniwala kayo? Ano ba namang klase yan? Gaano kataas yung pinaglalaban yung batas na yan? Di ba? Standards by which yung probability po pwedeng mangyari. Ang sinabi lang ng hukuman, probable yan. Kaya hindi natin bibigyan siya ng panandaliang kalayaan. Despite the fact na wala pang probable. Against humanity? Bakit? Anong ginawa nyo kay Tatay Digong? Matanda na. Hindi nyo nabigyan ng interim release. Sa tingin nyo, ano yan? Pang-humanity ang ginagawa nyo kay Tatay Digong? Sige nga. O wag nyo sabihin, marami kasing tinumbayan. Siya isa lang eh. Anong pinagkaiba na marami sa isang tao lang, kaluluwa, na napapahirapan? Sige nga. Anong klaseng katwiran pag talagang walang biblical na katwiran sa puso ng isang tao? Ha? Yan ang nangyayari. Oo. Of course, good reasons lang ang dahilan kung bakit siya nakulong. Pangalawa, masyado namang pagtiwala ng hukuman sa impluensya ni Tatay Digong dahil lamang siya ay nahalal na alkalde, siya ang anak niya ay vice mayor, at si VP Sara ay vice president. Well, unang-una, no? Malinaw na hindi nila naiintindihan ang politika sa Pilipinas. Dahil bagamat vice president nga si VP Sara, ano bang impluensya niya? Wala. Sa ating saligang batas, wala naman talagang ibang trabaho ang vice president kundi antayin na mawala ang presidente. She will prevent a leadership vacuum. Yan lang ang trabaho ng vice president. Anong impluensya ang sinasabi nila? At syempre, yan ay nagpapakita na sila ay bulag sa katotohanan ngayon sa Pilipinas na naglalabanan ang mga Marcos at ang mga Duterte. Wala silang alam dyan. May alam sila dyan pero hindi nila pinapainggan yan. Naniniwala sila sa chismis. Marcos ang presidente, ginigipit ang mga Duterte, inidap nga si Duterte papunta ng dahig, and therefore, wala talagang impluensya ang Duterte. Ano naman ngayon? Kasi kung may impluensya ang Duterte, hindi na napunta yan dyan sa dahig eh. Di ba? Sipin nyo. Kung may pera ang Duterte kung sasabi nyo bilyon-bilyon pera na nakaw niyan, ba't si Tatay Digong nahuli? Sige nga. Di sana gumamit nila sila ng kapangyarihan nila bago pa lang mapunta sa Singapore, nahuli siya, doon pa lang na-detect na nila. Di ba? Kung algalde si Pero mas maganda talaga ang justice system sa Pilipinas, dito litisin lahat. Basta si Bato o si Bongo man yan. O yung 8 kasama pa man yan. Kung magkakaroon naman ng panandaliang release, hindi naman siya makakauwi ng Davao City. Hindi naman nila papayagan yun. Sure, sinabi yan ni VP Sara, mas gusto ni Tatay Digong na ang provisional release, ang interim release ay sa Davao. Pero, imposible naman yung payagan ng hukuman. So, anong impluensya ang magagawa ng isang alkade ng isang syudad sa Mindanao, Philippines, kung siya ay makakulong sa Germany, o di naman kaya sa France, o di naman kaya sa Belgium? Wala. Wale. Ano naman ang impluensya ng isang acting mayor doon sa bansa kung saan siya magkakaroon ng provisional liberty? Wala. Wale. Bakit? Pakikinggan ba nila si Mayor Baste? Pakinggan ba nila si Vice President Sara sa Germany, sa France, sa Belgium, o kung saan man siya magkakaroon ng interim release? Wala. So masyadong binigyan ng halaga yung pagiging past president ni President ni PRRD at saka mga posisyon ng anak niya doon sa bansa kung saan siya magkakaroon ng interim release. Ang kanilang kapangyarihan sa Pilipinas lamang. At hindi na po yan nag-e-extend sa ibang lugar. So hindi dapat binigyan ng ganung kahalaga naman yung di umano influensya dahil lamang dun sa kanilang mga posisyon na halal ng bayan to begin with. Now, ano pang dahilan daw? Well, ang pangatlong dahilan nila ay sinulat ko hindi nila binigyan ng sapat na halaga yung humanitarian conditions, yung edad, at saka yung mga karamdaman na ni Tatay Digong. Yun nga. Dito lang po muna tayo. Dito kasi dapat si Tatay Digong,
Matanda na eh. Justified na lang yun eh. Interim release na lang yun. O talagang tama ang chismis, may kumokontra sa paglabas. May mataas na posisyon sa Pilipinas na kumokontra sa paglabas si Tatay Digong. Ako sa akin lang, chismis na naman yan. Hakaan na rin. Di ba? Okay, ang ganito lang po muna tayo. Yun niya kay Bato de la Rosa na talagang naglabas ng ICC, hindi naman pala resibo. Ang ICC sinabi pala, hintayin na lang natin kung talaga may tinatago sila o hindi, makibalita na lang tayo, no? Ito naman si Conti, ewan ko, kung pasabog ba to niyang binabato niya o ano, di ba? Okay, paalam sa inyong lahat.